Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isipin na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tapat, hindi kapayapaan, sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao, ang kanyang naging kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa isang propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang tao matuwid dahil sa matuwid ay tatanggap ng gantimpala na ukol sa tao matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil ito ay alagad ko, tinitiyak ko, sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos na gubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Magandang gabi po sa inyo. Ang unang pagbasa ay nagpapaalala na hindi mo pwedeng paghiwalayin ang iyong puso sa iyong ginagawa. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang iyong puso sa iyong ginagawa. Ang sinasabi sa unang pagbasa, maraming tao ang naghahandog sa Diyos, ngunit ang kanilang mga kalooban ay wala doon. Maraming mga tao nagdadasal, naglilingkod, pero patuloy na gumagawa ng kasalanan. At kaya nga sa muli ng unang pagbasa, ang sabi ng Diyos, hindi ko diringgin ang iyong mga panalangin. Hindi ako magpapakita sa inyo hanggat hindi niyo binabago ang inyong mga pagkatao. Anong meron sa Ebanghelyo? Gusto ba ng Diyos na magalit tayo sa ating mga magulang? Gusto ba ng Diyos na magalit ang magulang sa mga anak? Gusto ba ng Diyos na mag-away ang magbiyanan? Hindi. Ang sinasabi lang ng Diyos ay, ano man ang iyong minamahal, dapat higit ang Diyos doon. Higit ang Diyos doon. Ano man ang iyong ginagawa, ang dahilan dapat ay ang Diyos.
Gusto ba ng Diyos na mayroong hiniwaan? Gusto ba ng Diyos na mayroong pagkakahiwa-hiwalay? Hindi. Pero, ang gusto ng Diyos, pinili mo ang iyong ginagawa. Pinili mo ang iyong ginagawa. Ano ibig sabihin po nun? Hindi yung ginagawa mo lang yan dahil basta. Alam mo nyo, may mga tao, ba't ka nagsimba? Basta. Ano po? Ba't ka nagbigay? Basta. Ano po? Ba't ka nag-serve? Basta. Wala lang. Di mo ba? Ayaw natin tayo namimili. Bakit? Takot tayo magkamali. Pero, sa araw na ito, pinapaalalahanin tayo ng Diyos na sana pinili mo ako. Sana pinili mo ako para maintindihan mo ito. Yung mga may asawa dito, yung mga misis, na ang mga mister nila, na kanilang pinakasalan, ay dahil wala namang ibang nanligaw sa kanila. Naintindihan po ninyo? Yung pinakasalan mo, yan, dahil wala namang ibang nanligaw, hindi kayo namili. Pinagtyagaan nyo yan, di mo ba? Kasi wala kayong pinagpilihan. Kung dalawa ang manliligaw, namili kayo. Hindi po ba? Pero kung walang ibang nanligaw, hindi kayo namili. Nagtyaga kayo. Hindi po ba? Yung mga lalaki din, kung wala silang ibang niligawan, kayo lang, ay hindi rin kayo pinili, pinagtyaga kayo. Hindi po ba? Medyo masakit yun, hindi po ba? Pero hali naman, natutunan kang mahalin. Kasi, nung ikaw naman ay pinagtyagaan, hindi lang naman ikaw ang babaeng dumating sa buhay niya. Siyempre, nakakakita yan ng iba. Nakakakita yan ng mas bata, di ba ba? Maaaring mas nakakita yan ng mas maganda. Pero, nanatili siya sa iyo kasi pinili kanya. Yung iba, nakapit. Pinili yung kapit, di mo ba? Napili. Mas pinili ang kapit kaysa sa asawa. Naintindihan mo niya? Mahalaga yung mayroong pinagpipilian. Dahil kahit gaano kasarap ang ulam at palaging ganyan, maumay kayo. Tama mo ba? Kahit gaano kasarap ang ulam. Anong gusto niyo ulam? Palaging kare-kare? Palaging adobo? Ano? Kahit gaano kasarap yan, pag yan ang ulam mo araw-araw, magsasawa ka. At sasabihin mo, sana may tuyo. Di ba ba na? Mahalagang mayroong pinagpipilian. Sa araw na ito, tinatanong tayo ng Diyos, pinili mo ba ako? O pinagtyagaan mo lang ako? Mahalagang tanong po yun. Pinili mo ba ako? O pinagtyagaan mo lang ako? Ang ating po bang pagmamahal sa Diyos ay dala ng ating mga pagpili o pagtyaga. Mga minamahal na kapatid, sapagkat kung yan ay pinili mo, dapat pahalagahan mo yan. Pamahalagahan mo ang Diyos na higit kaysa sa iyong pamilya. Hindi dahil hindi mo mahal ang iyong pamilya, kundi kinikilala mo na ang lahat ng biyaya ay galing sa Diyos. Pinili mo magbigay dahil alam mo na ang ipinamimigay mo, ang inihahandog mo, ay galing din sa Diyos. Narito kayo kasi pinili nyo magsimba, di ba ba na? Pwede namang nakahiga ka lang, di ba na? Sarap matulog kayo, mulan-mulan, di ba ba na? Ha? Pero pinili nyo nandito. Hari nawa, hindi kayo napilitan
Yung iba naman, napilitan lang, di mo ba na? Ha? Oy, pag-check ng attendance si Father. Di ba na? Kaya napilitan, di mo ba na? O, bato-bato sa namin, di mo ba na? Mahirap mamili. Pero maganda rin, meron tayo pinagpipilian. Mahirap yung napunta ka sa impyerno na wala kang pinagpilian. At least alam mo na meron langit. Di ba ba? Kaya pag ikaw ay napunta sa impyerno, pinili mo. Kaya nung pinipili ang langit at lupa, sabi nga sa mga pagbasa, ang pagpili mo sa langit ay dahil ginagawa mo ang tama. Ang pagpili mo sa langit ay pinapakita mo sa paggawa ng mabuti. Ang pagpili mo sa langit ay sa pag-araw-araw na pamimili. Nakikiraan lang tayo sa mundong ito. Hindi tayo habang panahon dito. Yung iba, medyo matagal-tagal na. Pero yung iba, malapit na. Di mo ba? O talaga naman. Sino ba nakakaalam? Di mo ba? Wala naman nakakaalam. Mag-birthday ang aking kapatid sa July 15. Ano po? Pero last year, 65 lang siya. Nagpunta lang siya sa hospital. Masakit ang tiyan. Alas 9 ng umaga. Alauna, patay na. Sa sakit lang ng tiyan. Na nagte-text pa kami, nagbibiroan pa kami. At sabi ko, sige, puntahan kita. Hindi ko na inabot. Hindi ko na inabot sa hospital. Pagdating ko, nakabalot na. Kaya, nung binuksan, yung balot, ang unang tanong ko sa kanya, ba't naman nagmamadali ka? Kasi, kung matanda na yung patay, sasabihin nyo, ay matanda na eh, di mo ba na? Matanda na, sadyang ganyan yan, malapit na talaga, di mo ba na? Pag matanda na, sasabihin nyo, ay, namatay na yun, di mo ba na? Diba? Ang biro ko nga ko sa isang paramiano ko, na 10 taon na nakahiga. Nung mag-birthday, sabi ko, nanay, ano gusto mong pa-birthday? Sabi niya, sana, bigyan pa ako ni Lord ng panibago 10 taon. Sabi ko, hindi kayo napapamadumi ka. Sabi ko, hindi pa ako, okay lang. Diba? Sabi ng caregiver, di mo na kaya. Diba? Ang aking tanong, ano kaya ang pakiramdam ng mga anak habang tumatanda ang mga magulang? Di mo ba na? Pinipili ba nilang mahalin, alagaan? O kasama na sa panalangin na sana kunin natin yun? Di ba? Ayaw na naman na anak na magtiis, magdiyaga, mag-alaga na matandang magulang. Na kung saan, nakalimutan nila na nung sila'y maliliit, pinagtsatsagaan sila nakalamang magulang. Pinagtitiisan. Na kung saan, ayaw nilang kausapin ng kailang matandang magulang kasi paulit-ulit. Kayo naman nanay, paulit-ulit. Nakalimutan nila, nung sila'y maliit, paulit-ulit din sila. Di mo ba? Yung nirereklamo natin sa matatanda, ganun tayo maliliit. Pero bakit tayo inaruga ng ating mga magulang? Pinili tayo. Pinili ng mga magulang na arugain ng mga anak. Ang malungkot na kwento ay hindi lahat ng anak inaaruga ang magulang. Di po ba? Sapagkat ang pagmamahal ay isang pagpili.
Sa unang pagbasa, hindi lang yung gumagawa ka ng mabuti. Sana pinili mo ang pagmamahal na pinapakita sa iyong ginagawa. Nasabi ko na ito pero maganda sabihin, ang alin, hindi lahat ng anak tanggap ang magulang. Ano ibig ko sabihin? Ang bahay ng magulang ay bahay ng anak. Pag dumadating ang anak, diba? Kumain ka na ba? Pagod ka ba? Anong gusto mo? Tanggap ng magulang sa kanyang bahay ang kanyang mga anak. Pero hindi lahat ng anak tanggap ang magulang sa kanilang mga bahay. Di mo ba anak? May mga anak pag bumibisita ang magulang, sabi ng anak, ba't ito? Ano na naman ang hihingi niya? Bigyan mo na para umalis. Di mo ba anak? Walang magulang na pinagtabuyan ng anak. Pero may mga anak na pinagtatabuyan ang magulang. Yan ang katotohanan. Bakit? Nawala ang pagmamahal. Pag may pera ng magulang, hiningi ng anak, binibigay ng magulang ang pera. Pero pag ang magulang ay humihingi ng pera sa anak, ano sabi ng anak? Hindi na ako kayo ng hindi. Wala mo akong pera. Minsan pinipili ng mga anak ang makipadamo kumpara sa pagmamahal. Kahit yung inabot ng kapatid sa magulang, hindi pa ng kapatid ng ibang kapatid sa magulang. Di ba ang gamit ng bahay ng magulang? Gamit ng anak. Dahil, pwede ba ako patulog mula dito? Sige. Dahil akin na lang ito? Sige. Dahil, kanino ito? O sa'yo. Di ba na? Pero, pag bumisita ang magulang sa ano? Baka may sobra ka namang gatas dyan. Akin na lang. Ano sagot ng anak? Wala ko. Wala. Ano dito sabihin? Hindi madaling mamili. Lalo na kapag ang pinipili ay para sa akin at para sa iba. Mahirap piliin ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos, ano? Dinadagitan mo ang kaubay. Pinapakain mo ang luluto. Pinapainom mo ang nauuwi. Dinadalaw mo mga may sakit. Dinadalaw mo mga nakakulong. Tinatanggap mo mga estranghero. Hindi ka gumagawa ng estranghero sa sarili mong pamilya. Di mo maanak. At higit sa lahat, ililibig mo ang may sakit. Ang malungkot na kwento nga ay marami sa atin nagkikita-kita lang pag may patay. Napansin niyo ba yan? Nagkikita-kita lang ang pamilya kapag may patay. Masayang masaya. Kwento ang kwento. Ang dami kainan. Ano yung sabihin naman? Para magkita ulit, ang tanong ay, sino ang kasunod na mamamatay? Bakit? Ayaw natin magkita ng regular na araw. Kasi pinipili natin ang luho kumpara sa pamilya. Ang maalala nga sa unang pagbasa, huwag mo aasahan na ikaw ay aking pagpapalagin kung hindi mo ako pinipili una sa lahat. Mga minamahal na mga kapatid,
ang paalala sa araw na ito ay gaano mo kamahal ng Diyos. Tingnan mo ang ilan ng carpenter na tinuturo ang nalilin sa Diyos na sana sa pang-araw-araw ng gawain ay hiliin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagmamahal. Kung sila lang ang mahal, huwag kayo nagmamadali. Pero sana, sa bawat pagkakataon, gano'n kaisip ay mga pagkakataon na bulong-bulong ng pagmamahal. Dahil mas pinili ko ang umibig kaysa sa iba. Ano magandang kasabihan? Sana masabi ko, hindi mo na ako'y masaktan. Basta minsan ako nagmamahal. Hindi mo na ako'y masaktan. Basta minsan ako nagmamahal. Nawa po ang Santa Misa ito. Isang Santa Misa na mayroong pagmamahal. Hindi lang dahil meron ako makukuha, kundi dahil magtanaw ng tulang ng loob. Sadyang mahirap mamili. Takot tayo mamili kasi takot tayo magkamali. Namili yung iba kong 20 o 50 ang lalagay sa envelope. Pwede naman isang daan. Pwede rin limandaan, isang libo, di ba? Pero iba pinili lang yung pinakamaliit. Pero kung gusto mong dagdagan, pwede ba? Hindi pa huli ang lahat. Mahirap mamili. Pero dapat pinagpapasalamat natin na tayo ay nakakapagpiliman. Kung hindi ka, kung tatayo ka, o may hihigal, darating ang araw, hindi na kayo makakapili, nakahiga na lang kayo. Pipili mo kung magsisimba ka, o sa bahay ka lang. Darating ang araw, wala ka ng pagpipilian, sa bahay ka lang. Ano ibig ko sabihin? Sana habang may pagkakataon, pumili tayo. Piliin natin ng Diyos. Alam po ninyo, kaya po sinabi ni Father Dennis na 7:30 kasi alam niya diabetic ka. Pakakainin mo lang. Pero parang hindi ko matiis na kumakain ako ng diabetic. Kaya pipiliin ko, baka naman pwede pa ako tuloy na lang. Ano po? Ha? Pagkatapos, tuloy-tuloy na, ano ba? At least, pinili natin, hindi mo ba na? Kasi parang hindi masigmurang kumakain ako ng pinag-aarayan mo. Piliin natin ang Diyos. Sumayin ang Panginoon at pagpalain kayo at yung mga pamilya sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon na natin ang Santa Misa, kumain tayo mahalin at paglingkuran ang Diyos. The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. On that day, Jesus went out of the house and sat down by the sea. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat down. And the whole crowd stood along the shore. And he spoke to them at length in parables, saying, A sower went out to sow. And as he sowed, some seed fell on the path, and the birds came and ate it up.
Some fell on rocky ground where it had little soil. It sprang up at once because the soil was not deep, and when the sun rose, it was scourged, and it withered for lack of roots. Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it. But some seed fell on rich soil and produced fruit, 100 or 60 or 30-fold. Whoever has ears ought to hear. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. A cancer patient with a happy disposition was asked, "Why are you so happy in spite of your sickness?" And she simply said, "I don't have to wait for healing to be happy. I don't want to wait for healing to be happy." Perhaps you have read this. A man, a boy, who was raised in a family without electricity, now graduated with 5 degrees. 5 degrees. Walang ilaw, pero ngayon, merong 5 titulo. License. License. What I'm trying to say, it is what you do with your life, not what comes to you. It is what you do with your life, not what comes to you. What is the reading trying to tell us? The grace of God is abundant to everyone. It falls like a rain. A rain falls to everyone, to everything. Arid, fertile, sinful, righteous, good or bad. That is the grace of God. And St. Thomas of Aquinas have said this, grace builds in nature. You cannot wait for grace to flourish by doing nothing. You have to act on it. And if you complain about your situation, the more it prevents you from growing and perhaps yielding a good result. The good soil was not an assurance that it will yield 100-fold. It says 100, 60, 30. It was not an assurance that if you grow in an abundant, rich, name it, good family, you will have a good future. It is what you do with your life. It is what you do with your life. It's good to understand that discipline is more important than motivation. Discipline is more important than motivation. Why do you go to school? You want to be motivated. Why do you attend seminar? You want to be motivated. Why do you attend retreat, recollections? You want to be motivated. Why you want a mentor? You want to be motivated. But with all the motivation, and yet you fail to act on it, then it yields no fruit. Kahit gaano kasarap ang pagkain sa harap mo, kung hindi mo naman kakainin, mamamatay ka sa gutom. Kahit gaano kasarap. Sapagkat hindi ibig sabihin kung merong makakain, merong kumakain. At hindi rin ibig sabihin
na lahat ng pagkain sa harapan mo, kakainin mo. Sapagkat, pag sobrang kain mo, kamamatay mo rin. Yung mga nagsabing, may gamot naman Yung iba doon, pare. May gamot naman Patay kung patay. Patay na sila ngayon. Bakit? Hindi ka pwedeng magpabaya. Kahit may Diyos, hindi ka pwedeng magpabaya. My dear friends, our greatest mistakes or our common mistake is to wait for things to happen. That is our common mistake. To wait for things to happen. Nag-aantay ka na kahit wala kang ginagawa, meron kang matatanggap. Excuse me, hindi totoo yun. Kung wala kang itinatanim, wala kang aanihin. At wag mo itong kakalimutan, you cannot eat the fruit of the tree whose seed you just planted today. Sabi nga, when was the best time to plant a tree? 20 years ago. When is the next time? Yesterday. You cannot wait. You cannot wait. And for doing nothing, you cannot expect that you will reap what you did not sow. Mahirap yung nagsimula ka lang mag-diet, kada-diet mo lang kahapon. Gusto mo magtimbang ngayon, at tingnan mo, hindi bumababa. Natural. Ano ka? Diba? Pumasok ka sa gym, nagbuhat ka, pagod na pagod ka. Gusto mo bukas, paghubad mo, may muscle ka na. Ano ka? Diba? Ngayon ka lang nag-review, bukas gusto mo, memoryado mo lahat. Mga minamahal na mga kapatid, hindi totoo yun. Kahit gaano kadami ang biyaya ng Diyos, namili ba ang Diyos kung saan niya ihahasik ang mga binhi? Hindi. Lahat. Hindi siya nawalan ng pag-asa sa tinikan, sa batuhan, sa daanan. Sapat ang biyaya para sa lahat. Kailangan mo lang magsumikap. Diba? Hindi ko alam kung inabot nyo yung Home Along the Riles. Buhay na ba kayo doon? Si Deli Atay-Atayan. Magsumikap ka. Yun lang ang palagi sinasabi doon. Magsumikap ka. Diba? Kasi kung walang pagsusumikap, walang kinabukasan. Gusto natin, dasal lang ng dasal. Alam ni Lord yan. Alam ni Lord yan. Alam ni Lord na hindi ka kumikilos. Di ba, no? Huwag kang aasa. Di ba? My dear friends, my brothers and sisters, you can never blame the world for failing. You can never blame the world for failing. Because it is a product of your own choices. Ikaw ang may kagagawan. Sino ba namili ng kaibigan? Ang Diyos ba? Ikaw. Di po ba, no? Sino namili ng kurso? Di ba? Ikaw. Di ba? Sinong namili ng mapapangasawa? Ikaw. Tapos magrereklamo ka na ganyan ang asawa mo. Sino sisisihin mo? Ikaw. Di ba? Pinili mo yan eh. Dahil naghahanap ka ng magaang buhay. Naghahanap ng magaang buhay. Di po ba, no? Yung aking pamangkin, sabi ko mag-engineering ka. Sabi niya, ayaw ko, madaming math. Madaming math. Ano, alam niyo, kinuha ang course? Culinary. Culinary. Tapos yung nag-aaral niya, ang daming math.
Lahat ng lulutuin, titimbangin. Ang daming math. Oh. Math is part of life. Di ba ba, anak? Kahit anong kurso. O ngayon, katulong ng tatay niya sa construction. Nauwi pa rin sa engineering. Di ba ba, anak? Ay, lahat naman kami engineering. Di ba? Ang panganay namin, IE. Ako, ME. Ang sumunod sa akin, EE. Ang bunso, CE. Oh, lahat kami engot. Di ba ba? Siyempre, kung ang tatay mo engot, usually engot ka rin, di ba ba? No? Wala kang magagawa. Mamanahin mo yun. Tapos magre-reklamo ka, di ba? No? Ngayon, ang taba-taba. Ang taba-taba. Culinary, di ba? Siyempre, lahat ng niluluto, tinitikman, di ba ba? No? Kasalanan ko ba yan na mataba ka, di ba ba? No? Mga minamahal na mga kapatid, we are a product of our choices. If we fail to bear fruit, you can never blame the world. You can never blame the world. Kahit gaano katalino ang magulang mo, kung hindi ka mag-aaral, walang saysay ang utak mo. Hindi ka pwede mag-apply. Oh, tatay ko po si gano'n. Ay, ano ngayon? Di ba, anak? Di ba? Ha? Ang hirap nun. Yung mga nahuhuli sa traffic. Oh, kilala ko po si Sir. Eh, ano ngayon? Di ba? Sino bang lumabag sa traffic? Yung bang kakilala mo? Di ba ba, anak? Ha? Tang. Ba't naman yung pinasok yan? Alam niyan mang one way. Hindi niyo ba nakita yung sign doon? No entry, one way. Nakita ko po, sir. O, ba't ka pumasok? Hindi ko po kayo nakita. Ano? Lulusot pa eh. Di ba ba, ano? Kaya wala tayong kinabukasan. Ano sabi? We are not a poor nation. We are just being corrupted. Hello? Baka di nyo naiintindihan yon. We are not a poor nation. We are just being corrupted. Ang malungkot na kwento, yung mga nakinabang sa korupsyon, tahimik ang bibig. Sabi ko nga ni isang linggo, may nag-message pa sa akin ng katuwiran, Father, hindi naman corruption yun, commission yun. Grabe. Nasaan na tayo? Di ba, no? I'm sure nagsisimba yun. Baka nangungumunyon pa yun, di ba ba, no? Mahirap. We are a product of our choices. Huwag mo sisisihin ang gobyerno na ang mga binoto mo ay wala ko sinabi. Kayo sumagot. Ha? Talagang ang isda ay nahuhuli sa bibig, di ba ba? Na? Ha? Kaya nga yung mga magulang, when you look at your children, please look at them and ask yourself, what can make them be a person that can yield a better fruits? Inuulit ko, sadyang may mga bagay na hindi nakukuha sa dasal. May mga bagay na hindi nakukuha sa simba. Ano po? Kami magkakapatid, hindi kami pinagbawalang magbisyo. Sabi ng tatay namin, kung gusto manigarilyo, manigarilyo ka. Kung gusto mo mag-inom, mag-inom ka. Kung gusto mo magdroga, magdroga ka. Pero huwag kang gagamit ng pera ng iba. Ano po ninyo? What he was trying to say, be responsible. Be responsible. I think that's our common problem.
we fail to be responsible. And when failure comes, we try to look for someone to blame for who we are today. Mananabi ako, mananabi ako. Sabi nila, pag pinanganak ang pangit, wala kang magagawa. Tabi ha, tabi. Kung pinanganak ang pangit, wala kang magagawa. Lumabas kang ganyan di ba no? Pero pag namatay kang pangit, kasalanan mo. Bakit? Wala kang ginawa. I hope naintindihan nyo yun. There are things we are not in control the time we are born, but the life that God has given us, we are in control. Make a choice, because the grace is more than enough than you need. My dear friends, my brothers and sisters, do not forget this. Grace builds in nature. Ang biyaya ng Diyos ay namumukadkad ayon sa ating mga pagkatao. Meron lang magandang bukas kung merong pagsusumikap. Amen. Going back to what I've said, my dear friends, my brothers and sisters, grace is more than enough for you to bear fruits. Grace is more than enough. You only need to do your part. Mga magulang, stop depending your children. Sabi ko, alam po ninyo nanay, walang kinabukasan pag tamad ang inyong anak. Sabi nung nanay, di naman tamad ang anak ko, Father. Madali lang mapagod. Your greatest regrets is not that you have failed, but you did not try. Your greatest regret is not that you have failed, but because you did not try. Stop waiting for things to happen. Make things happen. Stop waiting for things to happen. Make things happen. May mga bagay na hindi nakukuha sa dasal. Kailangan kumilos. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus went into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.
I would like to put into context what I will share tonight. For the past 2 days, I have been sharing this regarding present situations in most families. 3 things. The reality that the house of our parents, we are all welcome. But in the house of children, some parents are not welcome. Second, the property of our parents is the property of the children. Whatever they found at your home, they can always say, akin na lang ito. But what the children own is not always what the parents can ask. Third, the money of your parents is always for the children. Kahit walang pera. Pag humingi ang anak, kahit may trabaho na, kung may pangbigay, binibigyan pa rin. Pero hindi lahat ng pera ng anak, pera ng magulang. That is the context. Why I have to share this? Because there was so much disagreement. I mean, many messages were sent ranting about it. Sabi nung isa, ay kasalanan naman ng mga magulang namin yan, kaya kami nagkaganito. Ano po? Kasalanan ng aming mga magulang, kaya kami ganito. Hindi sila kasing bait ng magulang mo. Ano po? Second, sabi naman ng isang nanay, sabi niya, saan ako nagkulang, Father, na nagkaganyan ang anak ko? Those are the common terms. Well, first, you have to understand this. Everybody should understand this. Number one, who we are today is a product of our choices. Who we are today is a product of our choices. You can never blame your parents, your friends, your siblings, your society, the church, because it is your decision to be who you are today. It doesn't mean a victim will always be a victimizer. You have the choice. You have the choice. So who you are today is a product of your choices. That's why many times I have said this. I do not know if it has sink in your mind that if people are good to you, be good to them. But if people are bad to you, be good to them because it is who you are. Because if you repay evil with evil, it makes us all evil. We have the freedom to make a choice. And where we are today, who we are today, is a product of our choices. Not your teachers, not your schools, not your parents, not your homes, not even the church. Who you are today is a decision you have made. So, stop pointing your fingers on others by blaming them. What is the first reading trying to tell us? Your past should not imprison you. Your past should not imprison you. There's always a grace. But you know the sad story? Many keep the old ways because it has been a habit. Many keep the old ways because it has been a way of life.
Many keep the old ways because they find it comfortable. Ayaw na nating magbago kasi nasanay na tayo sa lumang pag-uugali. Second, you have to understand this. Many times I have said this, that your emotion is temporary. But whatever you decide becomes permanent. Your emotions are temporary. Whatever you decide becomes permanent. You should never decide on how you feel because your emotions will change from time to time. What is the basis of your decision? Not who is right, but what is right. What is right transcends time. Who is right will depend on how long the person will live. What is right will always be right. So you don't decide on how you feel and who is right, but what is right. Third, my dear friends, I'm not saying you forget your past. As Barbara Streisand have said this, there are no mistakes in life, only lessons to learn. So whatever your experiences, you ask the question, what have I learned from it? What have I learned from it? Anong frustration ng maraming anak na kung saan ang kailang mga magulang ay nagtiis, nagsakripisyo, nagsumika para sila'y umunlad? Anong frustration? Nung nakaahon sila, patay na ang magulang. Hindi na nila nasuklian yung kanilang pagsasakripisyo. Don't wait for the day. As I always say this, ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. At kahit kailan, kung mag-aantay ka na ikaw ay yayaman bago ka pagbigay, hindi ka na makapagbibigay. Bakit? Hindi ka na yayaman. Tandaan nyo yan. Pag sinabi mong, wala kasi akong oras, you don't look for time. You make time. What is the gospel trying to tell us? Peter, Paul, yes, they have different background, but they have decided to become who they are. Herod, perhaps the most powerful, the most prominent, turn out to be the most evil. At magandang tandaan ito, hindi inantay ng Diyos na si Herodes ay magdusa sa impyerno. According to history, Herod died begging because of so much pain in his body. Worms are eating his flesh. You can read it from history. Worms are eating his flesh. That's why he was begging to die. The most scandalous is that his genital was full of maggots. His genital was full of maggots. Yung babaero ka, buhay ka pa, may uod na ang ari mo. Diba? Sapagkat lahat ng ginagawa, may kabayaran. Lahat ng ginagawa, may sukli. Kaya inuulit ko doon sa mga anak na nangangatuwiran na kaya sila'y ganyan ay dahil sa kanilang mga magulang.
sana mag-isip-isip. Sana mag-isip-isip na kung sino kayo ngayon ay desisyon niyo yan. My dear friends, to be a saint is a choice, and to be a devil is also a choice. Amen. Again, my brothers and sisters, we don't have the right to blame anyone for who we are today, because who we are is a product of our own choices. You cannot blame your past, but there's so much to learn from the past. And lastly, you have to understand this. To be a saint is a choice. To be an evil man is also a choice. So it's up to you. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be